Alright, magandang araw ulit sa inyong lahat, mga kababayan. Pinipilit ko magsalita kahit ako ho ay pasmado na. Pasmado, bunganga, no? Okay. Namamalat, yan. Namamalat ho ako, nagbibinata ho ako. Kumanta-kanta kasi ako kahapon sa karaoke. Napasabak ako sa mga Briton. Kumusta kayo? Welcome back to another episode. Ang programang ito ay... Ang programang ito ay rated SPG. Bawal sa mga OFW yung balat sibuyas. Kung balat sibuyas ka, huwag ka nang manood. Che. Alright, pag-usapan natin ang sumbong kay Bonggang-Bonggang Buwang, si BFF. Kamusta na kaya si BFF? Mukhang malakas na si BFF, no? Okay. May nagsumbong po kay Kabong. Si OFW daw, paglapag sa airport, diretso kulungan. Bakit kaya? Pakinggan natin. Okay, hindi ka man kilala. Okay? Sige, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon Okay. din sa'yo. Ngayon po ay nasa kabilang linya yung nag-letter. Nagawa po ng letter regarding po sa OFW na nakulong ngayon. Mhm. Okay? Nais ko po kayong malaman ang nangyari para makapag-ingat lalo na sa mga kasambahay yung may mga alagang mga bata. Okay? So, Mag-ingat. pakinggan po natin ang kanyang salaysay. Okay? Para po maintindihan ng lahat na manonood kung ano po ba ang nangyari doon sa OFW. Ate, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, sir. Okay, okay na lang ha. Okay. Nasa Riyadh po kayo, ate? Opo, sir. Okay, nasa Riyadh. Ate, straight forward na tanong. Kailan nangyari po na nakulong po yung babae? January 23, sir, nung pabalik na po siya dito sa Riyadh. Galing sa emergency Galing sa room. Pilipinas na nagbakasyon po dahil po ay namatay po ang kanyang tatay, kaya pinayagan po siyang umuwi ng Pilipinas immediately. Okay. Mabait yung employer, ha? Yes po, sir. Kahit 7 months lang po niya ay talagang hindi naman nag-atubili ang kanyang employer na bumili po kaagad ng ticket. Even the ticket was so expensive that time. Nirecommend daw, sabi ni ate. Paanong nirecommend? Ito ba ay hired sa Pilipinas o ito ay lipat? Lipat siguro ito. Hindi ako sigurado. Oo. Talagang ginastos ng mga amo yung kasambahay. Yes po, sir. Okay. Yes po. Ngayon, pagbalik po ng worker, sabi mo nga, meron ng nakahanda sa kanya ganun. Alam mo po ba nangyari Yes po, doon? sir. Alam niyo po na huhulihin siya? Sir, ganito po kasi yan, kasi ang mga amo nga ay nag-oopisina, nagtatrabaho po sila, and then hindi po, ngayon po, kasi yung CCTV naman po ay naka-recording, kaya naka-record po yung kanyang mga ginagawa kung how the way na taking care the baby. Okay. So, ang nangyari po doon, nung nag-check po sila, yun nga po, nakitaan siya doon na talagang sinampal at sinabunutan yung bata na 1 years old siya. Oh, nakita sa CCTV yun? Opo, Sinampal? Tsaka pinikano? sinampal niya. Diyos ko. Then, Kaya ang mga amo, sir, hindi talaga siya pinagbigyan. Ang mga amo, hindi talaga siya pinagbigyan dahil alam naman po natin na ang batas dito ay talagang napakahigpit, lalo na po sa child abuse. pero hindi po alam na ipahuli siya? Opo, hindi po namin alam, sir. So, kahit kayo ay nagulat na lang nang siya ay hulihin. Yes po, sir. Saan siya yung banda hinuli?
Sa airport na po mismo, sir. Sa airport na. Opo, nung paglapag niya po ng airport, so may record na siya doon siguro, nakipag-ugnayan sila sa airport na alam naman po nila kung ano yung oras darating yung worker, anong araw darating, kaya doon po. Nag-abang na po sa kanya yung mga pulis doon. Diretso sa kulungan. Opo, sir. Ayan, narinig nyo. Po, kinikwento na. Okay, kailan bago siya umalis, hindi niyo po alam na may plano na huliin siya? Wala po, sir, kasi nung nasa Pilipinas nga po siya, doon lang po sila nag-review ng CCTV. Set up, Okay. no? Sinet Dahil up. parang syempre amo yan at saka syempre anak nila yan. May karapatan po silang i-review ang CCTV po nila, Oo. di ba po? Yes. Hindi Bahay mo din siya nila yun eh. sinabihan nyo, wala alam na nakita na mayroon palang CCTV. Hindi nyo alam yun. Wala po, sir. Hindi po namin talaga alam. So, hindi na kayo nagkaroon ng chance na pagsabihan siya na huwag nang bumalik ng Saudi. Hindi po, sir. Wala po kami talagang chance na nagsabi sa kanya dahil nga po ay nilihim din po ng mga amo na ganun nga po yung gagawin po nila. Sino magsasabi ng ganun? Siyempre hindi. Ay, nako. Justice nila yun sa Ayan. anak nila. So, January 23 po nung nakarating siya dito, tinawagan po ako ng agency namin na yun nga ay ganun nga po ang nakarating na sa kanilang balita. Kaya tinawagan ako kung totoo nga yung nangyari. Totoo nga naman dahil pinakita din po sa amin kasi Mhm. Ayan, narinig nyo. Disco. Ayan, okay. Ano at po? saka sir, Oh. hindi naman po namin pwede siyang itolerate or ipagtanggol kasi kahit ipagtanggol po natin siya or ipagtanggol namin siya dito, Mm. she's her fault po. Kasalanan niya po yung nangyari. Hindi mo may pagtatanggol yun kasi Nakita nyo nung worker yung CCTV na ginagawa niya? Yes, sir. Pinakita po sa amin. Kaya hiyang-hiya nga po ako dito, sir. Kasi ako po yung nag-recommenda. Tsaka ang bait po ng mga amo niya. Maliit lang po yung bahay nila kasi apartment lang din po eh. Mhm. Ay, hindi mo siya kasama sa bahay. Hindi po, sir. Bali kapatid lang po ng amo ko yung amo niya. Mababait po sila dito, sir. Ang problema pa, sir, ang nakakagimbal pa na ginawa niya ay nakipagrelasyon siya ng driver. Nako, Sis. paano mo nalaman na nakipagrelasyon siya sa driver? Nako, sir, mata din. Ha? Ano din, may mata. So, ano mata? Mata ano? CCTV, sir. CCTV rin. Nakita. Grabe no, ang lupit ng CCTV. Nalaman niya na may relasyon sila ng driver niya. Dahil sa CCTV, ang lupit nun. Grabe no. Teka, ayusin natin yung nakikita yung ngipin ni baby tit ni Bong. Teka. Sa CCTV na may relasyon sa doon sa driver? Na bumaba siya doon, na pumagaling po siya doon sa baba. Okay. So presumption na may relasyon sila nung ano. Kasi dahil sa CCTV, baka naman nung nag-uusap lang. Relationship. Nahuli ka na. Relationship. Nahuli ka na. Tawa si Bongko siya, no? Sige, continue, Bong. Diyos ko naman. Ako naman. Ang sakit nga po ng ulo ko at saka hiyang-hiya na po talaga ako kasi biruin niyo, sir, na alam naman natin na ang trabaho ng isang kasambahay ay hindi po sa pangmamaliit or hindi po sa talagang maliit na pero ganun na po yung tingin nila eh. Dapat itinataas at ipinagmamalaki. Di ba? Diyos ko, yung sa CCTV, nakita na may ginagawa siya nung driver? Hindi naman, galing lang siya Wala doon, naman sir. sinabi. Nakitaan lang siya na galing doon sa kwarto ng maneho. Ano ang lahi?
Pakistan. 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 Diyos ko, mga girls. Ang hilig sa Pakistani. Ate, Diyos ko. ate, hindi nyo nakausap yung si Kabayan? Bali nag-chat po siya sa akin, sir. Sabi niya sa akin, andito na ako sa pulis. Sabi niya, pakisabi na lang sa kanila, i-block na nila ako. Ewan ko kung sino yung tinutungo niyang sila. I-block nila ako sila. Ewan ko, sir. Yun lang po yung sinabi niya sa akin na last message niya. Nalulungkot ako sa kababayan natin. Ngayon, meron ng kaso ng child abuse sa Kuwait. Dahil ngayon, ito naman ngayon. At Paano na yan, sir? Ano po yung pwedeng maitulong ng ahensya natin? Kasi ang alam ko ito, kahit tulungan siya, parang matatagalan siya dito eh. Kung may ebidensya, nanay, may ebidensya, di ba? Tutulungan yan, magkaroon ng abogado. Pero hindi may papangako ng ating pamahalaan na maa-absolto siya. Ngayon naman, may justice system din naman sa Saudi Arabia eh. In fact, yung nga pong nakaraan, kahit Saudian po ang kalahi nila, pinarusahan po ng Saudi government eh. Pinarusahan, diba? Nabigyan ng hustisya si Kabayan. Naalala nyo yung nasa death row, nakalaya po. Sa Jeddah yun, na-absuelto po siya dahil sa lumalabas na napatunayang self-defense po yung ginawa ni Kabayan kung bakit niya napatay yung Saudian. Naalala nyo yun? Video ko yun eh. So may justice system talaga sa Saudi. Ang problema, kahit naman siguro sinong magulang hindi papayag na hindi makuha ang hustisya, no? Unless kung mabait yung employer na bababa yung emosyon ng employer, may papatawad ito in a way, pero baka ma-deport na to. Baka ma-deport pa to. Makukulong ho yan. Hindi naman ubibitayin yan. Makukulong siya. After serving her sentence, kung malakas yung ebidensya, tsugi. Deported ka. Takin mo, no? From vacation to kulungan. Mahirap po kasi magsalita sa mga kababayan natin pag pinagsasabihan natin itong mga to Di naman ho lahat, no? We have this so-called ego kasi. Pagsabihan mo, galit pa yung mga yan. Sabihin nila, wala ka naman sa sitwasyon ko kaya mo nasasabi yan. No, kung nag-aalaga kayo ng bata, you know how they are makulit, no? How naughty they are. So, dapat hinahaba niyo yung pasensya niyo. Ang makulit ng ganyan, dapat sinasabi niyo sa amo niyo. Ngayon, kung hindi nakinig yung amo ninyo, no? Hinahayaan, layuan niyo. Tapos may CCTV pa. Hirap niyan. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin, ayan, may jowa pa daw Pakistani. Pati tayo dyan. Ingat po kayo lagi dyan. Naku,